Safe ba ang country ng aking asawa? So, ayan ang ating pag-uusapan for today's video. So, ngayon guys, sasabihin ko sa inyo is hindi po siya safe country. Ang country ng aking asawa is para rin siyang Pilipinas na napakadaming mga manluloko, magnanakaw, at maraming mga snatcher dito guys, no, marami talaga. Mostly naglipa na sila dito sa labas ng city, sa labas ng ano. So bakit nga ba? Kasi guys, may mga experience na rin kami ng aking asawa. Like nung nag-order siya sa online, at I think yung store is sa São Paulo. So, nag-order siya doon sa isang store or company ng isang ilaw ng sasakyan niya at legit, parang 100% na legit. Kasi kung mga kumpanya dito guys is may mga number sila na pwede mong i-research sa Google kung talagang 100% na legit sila. At sa kasamaang palad is naloko ang aking asawa. So, ayun guys, is nagbayad siya ng 250 para sa ilaw ng sasakyan niya kasi nga nasira. So, sa likod ng sasakyan na yun, nagbayad siya online. Pero hanggang ngayon is hindi pa siya dumarating. So, yung mga tao na nag-scam sa aking asawa guys is I think na nag-work sila sa company na yun at ginagamit nila yung company na yun para makapang-scam sa ibang tao guys, no? Yes, totoo ho yun. At pangalawa guys, nanakawan po ang aking asawa ng cellphone. So yung nagnakaw sa kanya guys is customer niya. Tapos nung pumasok siya sa loob ng sasakyan at na-drop na siya is inaharas yung asawa ko na ayan, bigyan lang daw siya ng 20 na tapos aalis na siya, which is no guys. Pag yung tao guys nag-ask sa inyo na mag-send sa inyo ng pera, wag niyong bubuksan ng inyong mga bank account. Dahil oras na mabuksan nyo yan, iaharas nila kayo. Kinuha niya yung isang cellphone ng aking asawa. Bago pa yun guys, binili niya 600. Binigay niya yung cellphone, kinuha niya. Tapos sinasabi ko sa kanya, natin sa police para maano yung lalaki. Kasi guys, daw patunay, wala naman daw mga record voice, mga ganon, or mga camera. So, ayan guys. So, kaya careful siya ngayon guys. Kasi, buti na lang hindi nakuha yung iPhone niya. Kasi nandoon lahat ng mga documents, yung mga important na talagang kailangan niya. So, nakatago yun sa sasakyan niya guys. Kaya sinasabi ko sa inyo, hindi talaga safe country ang lugar ng aking asawa. Maraming mga manluloko. So, ang ginagawa nila is nanluloko sila ng tao para lang magkaroon ng pera. Sad to say, pero ganyan ang country ng aking asawa. Hindi pa ako naka-encounter sa tanan ng buhay ko. Kasi guys, sa Middle East ako nag-work. At sa Middle East is safe country siya. Kahit na magganyan-ganyan ka sa kalsada, kahit na naka-open yung bag mo, walang magnanakaw sa'yo. So, dito ko talaga siya na-experience. So, dito guys, is parang Pilipinas din. At saka guys, maraming mga dangerous na tao dito sa mga roads, sa mga kalsada guys, no. Nakaka-encounter talaga ako dyan guys, kasi pag nagro-road trip kami ng mga asawa ko, i-encounter ko yung mga bad drivers, lalong-lalo na yung mga trucks. Dito guys, ang daming trucks sa may kalsada, sobrang dami talaga nila. At mostly sila ang nagkakaroon ng accident sa kalsada guys. Yes. So, nagkakaroon ng malalaki mga accident. So, nagkaroon ng accident ang aking asawa sa isang trucks. So, yung truck na yun guys, nakapark siya sa isang parkway na hindi dapat mag-park yung truck doon. So, ang nangyari, dahil sa madilim at walang ilaw ang kalsada, is nabunggo ng aking asawa yung truck. At yun, nawasak ang sasakyan ng aking asawa. So, last month talaga guys, sobrang daming problema ang dumating sa amin. Sobra talagang dami guys, no? Dahil sa nawasak ang sasakyan ng aking asawa, yung company ng truck na yun, ayaw nilang magbayad ng ipagpapagawa ng sasakyan ng aking asawa. So, dahil hindi sila nagbayad, wala kaming choice kundi kami ang magbayad. So, pwede mo naman silang ipasok sa korte. Yes, guys, mag-complain. Kasi talagang sila ang may kasalanan. Kasi guys, yung road
na kung saan nakapark yung truck is not allowed yung truck doon. At saka guys, yung mga road kasi guys, may mga line sila. So yung truck na yun is nakaano na siya sa line at kasalanan talaga niya guys kasi nagpark siya sa isang place na sobrang dilim talaga at all. Talaga magkakaroon kayo ng aksidente. At yung truck na yun guys, naka-off pa yung light. Naka-off talaga yung light. Hindi man lang naka-on yung backlight para malaman ng mga driver na dadaan doon na may truck na nakaparada doon. So, hindi nakita ng aking asawa. So, ngayon, yung sakyan niya is nasa mechanic at inaayos. Okay? At pangatlo, hindi ko na alam kung pangatlo, mga insurance company guys. Maraming mga insurance company ang mga manluloko dito sa lugar ng aking asawa. So, habang pag binibentahan ka nila ng insurance is mabubuka yung mga sinasabi nila. Magaganda mga benefits. Pero, oras na na-aksidente ka at nasira ang sakyan mo, kasi magagamit mo lang yung insurance na yon kung sakaling na-aksidente yung sakyan or nagkaroon ng malaking damage, magagamit mo yung insurance. Pero, dahil sa na-aksidente yung asawa ko or nasira yung sakyan, is ang tagal ng insurance mag-process. Sobrang tagal talaga nila at naggalit na yung asawa ko sa kanila. Nung binibentahan nyo ko ng insurance, ang gaganda ng mga sinasabi ninyo. Tapos ngayon, na kailangan ko ng insurance, sobrang tagal. Yes, guys, kahit na may insurance kayo sa sakyan 100%, na hindi yun mako-cover lahat ng gastos ng sakyan ninyo dahil may tax pa kayong babayaran. At alam nyo ba yung tax na binayaran ng aking asawa? Mga nasa 4,000 plus. Yes, guys, sobrang laki. Dapat yung magbabayad na yun, guys, is yung company nung truck, pero ayaw nilang magbayad. Dito kasi guys, ang mga tao dito, pagkasalanan nila, i-blame nila sa'yo. Hindi nila i-accept na kasalanan ko. I-blame talaga nila sa'yo. So, ganyan ang mga tao dito sa lugar ng aking asawa. So, para sa akin guys, mag-ingat kayo. Lalong-lalo na yung mga drivers na maraming mga customers dyan is mag-iingat kayo sa mga tao rito dahil masama talaga ugali nila. Hindi ko nilalahat ng mga kalahi ng aking asawa pero some of them sobrang sama ng ugali.